happy anniversary po sa inyong lahat. Salamat po sa Diyos dahil tayo pong lahat, lalo po kayong lahat ng mga members, naging members, mga nasa Pilipinas, lalo mga workers, pinasasalamatan po namin kayo dahil kayo isa po namin dito sa tagumpay na ito. Kaya sa mga bisita po namin, I would like to acknowledge all our visitors. So sa ngayon po, meron po tayong about 186, is that 86? 88 participants. Yun po yung screen video. Sa mga screen video, na doon po yung bawat tahanan. So iba't iba pa po yung naka-attend po doon o na doon. So first, to all our visitors, samahan niyo po mga kapatid bago po tayo umupo. Sa lahat po ng mga nasa Pilipinas and old members, previous workers, kila Brother Art, yan, Tamayo, Sister Rosemary Sarmiento, Sister Ruth Bobis, Sister Carmela, Nakita, Brother Roy Vince, Brother Roy, Sister Malu, welcome po, Brother Melchor, or Jojo Nakita, Sister Deborah, and the De La Cruz family, kila Tatay at Brother Melvin, Tatay Romulo, Nanay Merlinda, maraming salamat po sa family po ninyo. Gano'n din po sa nasa Calamba, yan, so Sister Marilu Ligaspi, Sister Floridel Quilla, Sister Elena Borado, or Pastor Nelson Borado, Sister Mary Jane, Brother Adriano Borado, Sister Nemia Borado, Sister Nonette Galomo at Evangelista, Brother Ron Legaspi, Sister Fanny Espero Gomez Luna, Sister Jane Nabaca, Brother Nilo Saul, Sister May Dagohoy, Sister Henny Rose Antonio, Brother Jose Evangelista, Sister Mickey Bautista, at sa lahat po ng mga nasa Gonzales family sa Italy. Salamat po sa pag-join. Cheers! Kaya din po kay Sakata, si Brother Chris Mamaril. Kaya din po kay Brother Edgar Paz, Gwen Kalikon Garma, Joy Valle, welcome po sa inyo. At kaya din po kay Sister Lilibet Menyes Hovius ng Angeles, Pampanga. Salamat po sa pag-attend. Sister Charivet Olarbere, Sorsogon. So invite po siya ni Brother Don sa taga Sorsogon. Salamat po, Sister Charivet. Sister Rose Ann Cordero. Welcome po, Sister Rose Ann Cordero. Kay Macario Luis Basteron Bakal. Diyan po galing po sila sa mga nasa Pilipinas po sila. Kay Michelle K. Swan. Diyan po dito sila sa UAE. Kay Lucy D. Minsil. Welcome po, Sister Lucy. At sa lahat po ng mga invited guests natin, yung pong mga nasa Pilipinas na umuwi, ganun din po of course yung mga nasa Pilipinas, narito rin po sa UAE, welcome din po namin kayo. Kay Sister Jane po, yan pong Sister Jane po ng Malquain, welcome po sa inyo. At ganun din po kung tayo po, ang celebration na ito ay dito sa UAE, sa Pilipinas. Yung mga umuwi sa Pilipinas, ganoon din po yung pong mga of course bumalik dito sa UAE. Welcome po kay Brother Brian. Salamat dahil nakakasama ka uli namin dito sa UAE at alam po ito na umpisa ng pagpapala ng Lord sa atin. Okay, sa hindi na po pagtagal, tayo pong lahat, mga kapatid, ay darako na po sa salita nating Panginoon. And if you have your Bible, let us open our Bible in the book of John. Okay, stop muna natin sharing natin. In the book of John chapter 16, okay, the Bible says in the book of John chapter 16, verse 31 to 33, ito po sabi ng Bible. Jesus answered them, "Do you now believe? Indeed, the hour is coming. Yes, has now come, that you will be scattered, each to his own, and will leave me alone. And yet, I am not alone, because the Father is with me. These things I have spoken to you, that in me you may have peace. In the world you will have tribulation, but be of good cheer, I have overcome the world." Sumagot si Jesus, sa Tagalog po, talaga bang naniniwala kayo? Darating ang oras at ngayon nga na makakawatak-watak kayo. Magkakanya-kanya kayo ng lakad at iiwanan ninyo ako. Gayunman, hindi ako nag-iisa sapagkat kasama ko ang Ama.
Sinabi ko ito sa inyo upang sa inyong pakikipag-isa sa akin ay magkaroon kayo ng kapayapaan. Magdaranas kayo ng kapighatian sa sanlibutan ito, ngunit tibayan ninyo ang inyong loob. So cheers! Yan po ang ating topic. Pero bagong lahat, tayo po muna manalangin. Let us pray, Lord. Salamat, Panginoon, sa pagkakataon ito na kami po ay makapakinig ng iyong mga salita. Pagpalain niyo po, Lord, ang lingkod. Pagpalain niyo pong lahat na makikinig. Pakalinisin niyo pong bawat isa. Kayo po ang siyang amin pong maging tagapagsalita. Mangusap ka sa bawat isa pamagitan po ng Zoom Internet connection. Kayo po, Lord, ang patuloy maglinis sa iyong lingkod at sa lahat ng makikinig. Patawarin niyo pong bawat isa sa lahat namin nagawa at nasabi. At kayo na po, Lord, ang aming pong inaasahan, kikilos at anumang gawa ng kaaway in the name of Jesus. Anuman hadlang, anuman destruction, in Jesus' name, we cast you out sa aming internet connection, sa audio, sa video, maging sa bawat kinalalagyan ng mga anak mo, nakikinig sa bawat panig ng mundo. Lord, kayo po ang maramdaman namin ng nangungusap. Salamat, Lord, sa katagumpayan. Salamat po sa biyaya. Salamat po, Lord. At lahat ng papuri binabalik po namin sa in the name of Jesus. And everybody say, Amen. Everybody say, cheers. Sige po kayong lahat, mga kapatid, mga kapatid. Ito po ang sabi ng Bible sa binasa natin kanina. So sa lahat po ng nasa Pilipinas, sa lahat ng mga nasa ibang panig ng mundo, nasa pong bating po kayo ng Happy 12th anniversary. Cheers. Okay, bakit cheers? Okay, sige. Ang sabi ng Bible, mga kapatid, sa Book of John 16:32, ito ang sabi ng Bible. Indeed, the hour is coming, yes, has now come, that you will be scattered, each to his own, and will leave me alone, and yet I am not alone because the Father is with me. Ako naniniwala ng mga kapatid ay tinutukoy ng Lord sa kanyang mga disciples that all the disciples will abandon him and be scattered during his suffering at the cross of Calvary. But then in verse 33, ito sabi ng Bible, these things I've spoken to you that in me you may have peace. Sa kabila na merong suffering, ang sabi ng Lord, in me you may have peace. In me, not in money, not in pleasure of this world, but in me, you will have peace. Magkakaroon ka ng kapayapaan sa akin. So there is peace in His presence, brothers and sisters. A real peace in our inner man. Kaya sa inyo pong lahat, naguguluhan, wala kang peace. Wala kang kapayapaan. Sa pagkakataon ito, makinig tayo mabuti. Tapusin natin hanggang sa dulo itong mensahe natin, Panginoon. At naniwala ako, magkakaroon ka ng tunay. Ulitin ko po, no? Peace in me, not in this world. Iba ang peace. Bakit po nasabi mga kapatid? Kasi pag sinabing peace, sa iba sabi nila there are peace, or there is peace when there is no trouble, no pressure, no stress. So the absence of trouble, the absence of commotion, peace ika. Some of them say or claim that there's peace because the condition is calm, situation is calm. Hindi yun ang tinutukoy na peace ng Lord or peace in me. Because sa susunod verse, ito sabi ng Bible, in the world you will have tribulation. Sa Tagalog po ay magkakaroon ka ng kapighatian. That is in the world. That's why yung peace, pinangako ng Lord yung peace dahil alam niya may peace is a promise of God. Though on the contrary, yung po ding tribulation ay promise din ng ating Lord. But ang sabi ng Bible, in me, kahit may kapighatian, magkakaroon ka ng kapayapaan. Yan ang pagkakaiba ng peace ni na-offer ng world. Kagaya na sinabi ko mga kapatid, walang gulo, walang pandemic, peace. May trabaho, walang crisis, may sahod, peace. Pero sa Lord, ang sabi ng Bible, though there's a promise of peace and tribulation, now we're talking about tribulation. Ano pa yung tribulation na ito? The tribulation that every Christian has to pass to be able to enter into the kingdom of God. So in other words, in the book of Acts chapter 14 verse 22, ito yung tribulation or kapighatian. Kaya makinig kayong lahat, mga namimighati sa umagang ito. Though na namimighati ka, meron kang tribulation, umasa ka, bibigyan ka ng Lord ng kapayapaan. Kasi ang sabi ng Bible na to pass, ang sabi ng Bible, strengthening the disciples by encouraging them to continue in their faith, and by telling them it is necessary to pass through many troubles in our way into the kingdom of God. So, ang sabi ng Bible, it is necessary for us to pass this tribulation. Means every Christian will have to pass this tribulation. We're talking about the kingdom of God.
Kanina mga kapatid, yung mga tribulation na binabanggit dito, yung po ay ibig sabihin, meron po tayong dapat daanan. So pag sinabing kingdom of God, your holiness, your righteousness, your generosity is not a license for you to escape this tribulation. Yes, kailangan natin. Those are the requirements. And it is a must na tayo pong lahat maging ayos sa kalaban nating Panginoon. It is a requirement for a Christian to pass that road to tribulation. So as far as kapigatian, uulitin ko po, it is unavoidable. Hindi may iwasan, it is necessary. Kayong lahat na may mga kapigatian, kayong lahat na may mga pagsubok, lalo sa mga bisita po namin, hindi ko alam kung gaano kalaki, kung ang matindi ang iyo pong kapigatian, pero pinasasabi natin, Panginoon, makinig po tayo sa message ng Lord at magkakaroon tayo ng kapayapaan sa kabila na mayroong tribulation, meron pa ring peace, meron pa ring kapayapaan ibibigay sa iyo ang ating Diyos na buhay. Pangako niya yan eh. Yes, may pangako lahat naman. Kasi sino bang walang tribulation? Sino bang walang itong tinatawag na lahat tayo damay dito sa pandemic ito? Pero yun ang pagkakaiba in me, not in this world. Uulitin ko po, as long as hindi mo nakakasunod tayo sa kalooban ng Panginoon, bibigyan ka ng Lord because in me there is peace. Sa Lord merong peace at yan po malaking problema. That's the biggest mistake kung hahanapin mo ang peace sa pera, sa gobyerno, sa iyong kakayanan, hindi mo makukuha ang tunay. We're talking about real peace in our inner man. Isa lang po ang magpagbibigay niyan at walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. So what kind of tribulation ba ang meron tayong mga Kristiyano? Surely this tribulation is not the kind of tribulation intended for non-believers who rejected Christ. Iba to. At ngayon po marami po nagiging atheist, marami nagre-reject sa ating Panginoon. Iba yung tribulation binabanggit sa kanila at sa atin. Pero din po, meron sinabi ang Bible na great tribulation. Mentioned in the Bible. So yung sa atin, tribulation lang, walang great. Ibig sabihin, kapighatian at hindi matinding kapighatian. Iba pag sinabing matinding kapighatian, iba pag sinabing great, matindi po yan. Kasi kung babasahin niyo po yan, yan po yung end of the world, yung wrath of God, at ganoon din po yung tribulation under the Antichrist. Sisinuhin ka ba, sasantuin ka ba ng Antichrist? Lahat ng mga may iwanan sa rapture day, ang mag-reign na po ay anti-tribulation. Matinding tribulation po yun. So those are the worst and most horrible tribulation that will happen in the history of mankind. So hindi po yun yung tinutukoy ng Bible sa'yo. Ulitin ko po, tribulation lang and not great tribulation. That means yung tribulation po natin, our tribulation is tolerable. Matatagalan po natin. Pangalawa, our tribulation is with limitation. May hangganan ng tribulation po natin. Ganun din po our tribulation under God's control. Kontrolado ng Diyos lahat ng kapighatian mo, kapatid. And our tribulation can surely be overcome. Mapagtatagumpayan natin ang lahat. Ano sabi ng Bible? Kaya makinig kayong lahat na may kapighatian sa umagang ito. Tandaan niyo 1 Corinthians 10:13. Wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi naranasan ng ibang tao. Makinig kayong lahat ng dumadanas ng pagsubok o ng kapighatian o ng tribulation. Yung dinadanas mo, dinanas na po ng iba yan. Kaya hindi mo pwedeng sabihin, iba tong klaseng pagsubok. Baka hindi ka tao. Kasi lahat daw ng pagsubok, pera, physical, may karamdaman, emotion, dinanas daw ng lahat eh. Yung dinadanas mo, marahil dinanas din ng katabi mo. Dinanas ko, dinanas nating lahat. So lahat ng tao, pre-preho. So kaya, ngayon, ang sabi ng Bible doon sa pagsubok na yan, tapat ang Diyos at hindi niya ipapahintulot na kayo'y subukin ng higit sa inyong makakaya. So in other words, kaya natin. Sapagkat hindi tayo papahintulot na subukin ka doon sa lagpas. Sinabi ko po sa inyo, our tribulation is tolerable with limitation and with God's control. Ngayon, kung sakali man ikaw, mga kapatid, may pagsubok ngayon, makinig ka. Pagdating ng pagsubok, ayun na sinabi ng Bible, sabihin natin given, may paghatian ka na. Bibigyan ka niya ng lakas upang makayanan mo at paraan upang malagpasan mo. Ang Lord ang magbibigay sa iyo ng lakas para mapagtagumpayan mo lahat ng kapighatian mo sa buhay. Pangalawa, siya magbibigay ng paraan ng Diyos at hindi paraan ng tao para makalagpasan mo ang pagsubok na yan.
Kaya in me, you will have peace. In me. So magkakaroon ka paraan ng Diyos. Lakas ng Diyos. At hindi po natin sasabi natin, hindi natin kaya. Now, bakit sinasabi yun? Bakit hindi ko na kaya, pastor? Yun nga ang malaking problema. In me. Ang ginagamit natin, in me, in you. Hindi, in the Lord. Kaya sa umagang mga kapatid, ngayon pa lang, sa Lord na tayo umasa. Sa Lord ka na magtiwala. So it is a sort of test to our faith. As far as tribulation is concerned, yan po'y subukan ng pananampalataya po natin. So, our tribulation, though meron pong tribulation, pero may promise of peace. At yan ang malaking pagkakaiba natin. Sa world, may tribulation, may kapigatian, may pagsubok, may problema, pero wala silang Diyos. Yan ang pagkakaiba. May pagkakaiba, malaking pagkakaiba. Ang pagkakaibang ng merong kapigatian na merong Diyos at namimighati ka na wala kang Diyos. Pag namimighati ka na wala kang Diyos, puro stress, puro pressure, puro mga aborido ka sa buhay, consumption dito, wala kang kapayapaan. Kaya sino man po sa inyo, pag wala ka kay Kristo, tsak na tsak aborido ka, tsak na tsak konsumido ka. Tingnan po natin yung katabi natin, kung meron man kayong katabi, kung konsumido yan, aborido yan. Sa umagang ito, mga kapatid, huwag tayong papayag. Sa umagang ito, gusto natin, Lord, payapa ang buhay mo, payapa ang pamilya mo, payapa kayong magkakapatid, payapa ang trabaho mo, payapa ang lahat ng mundo. And ibibigay ng Lord yan because that is His promise. For in Christ, you will have peace. Though in this world, you will have tribulation. Huwag natin aalisin sa eksena ng tribulation. Meron din, pero ulitin ko po, tolerable with limitation, God's control, and can surely overcome. Kaya sabi ng Bible, but be of good cheer. Diyan niya sinabi yun, mga kapatid. Dahil nga po, since meron kayong tribulation, pero sabi ng Bible, be of good cheer. Some translations say, be of good courage, maging matapang po tayo. Some of them take heart, lakasan natin ating loob. And King James Version, be of good cheer. Ang translation ang ganamit ay cheer up. Cheer up, mga kapatid, means to feel joy and gladness. Maging masaya po tayo sa kabila na may kapigatian. A shout of encouragement. A shout of approval. And congratulations. Uy, congrats. Ibig sabihin, mga kapatid, does it mean that when you are passing the test of faith, you can say congratulations. May kapaghatian ako. Ay, congrats. So, sino man sa inyong lahat, may makapaghatian. Sa umagang ito, sa hapong ito, congrats. Pero it seems awkward. Pero hindi, mga kapatid. Tingnan natin yung buong verse. Ito sabi ng Bible. These things I've spoken to you, that in me you may have peace. In the world you will have tribulation, but be of good cheer. I have overcome the world. So yun ang sinabi ng Bible. Jesus Christ said, I have overcome the world. Napagtagumpayan ko na ang mundo. So surely, He was referring to His victory at the cross. Yung po yung sinasabi na pagtagumpayan ko na. But when He said this, the incident of the cross has yet to happen. Mangyayari pa lang yung crucifixion. Pero ang sabi niya, so even before it happened, He already said, I have overcome the world. Napagtagumpayan na hindi pa nangyayari, sinabi niya, I have overcome the world. Why? This is the faith of God, that it should be our faith also. Yun din po dapat yung pananampalataya po natin na hindi pa nangyayari, sinasabi mo mayroon kang kapagatian ngayon, pero dapat napagtatagumpayan mo na, cheer up, lakasan mo loob mo, kaya mo yan. So may pagsubok, the moment, kung sino at the moment, nasa ban ka ng karamdaman ngayon, cheer up. At the moment, talaga yung text, tawag, lahat ng bangko, cheer up rin. May mga kabi-kabilang tribulation, cheer up. Gamitin natin, mga kapatid, yung faith ng Lord. Alam niyo ano yung faith ng Lord? I have overcome the world. At kayong lahat, yan, sa panahon natin ngayon na pandemic, yan ang pang pinaka-the best. Gamitin mo na yung pong faith ng ating Panginoon. Kasi yung faith ng Lord na tayo naniniwala na hindi pa natin nakikita, ibibigay na sa iyo ng ating Panginoon. Nangyari yan kay Abraham. Si Abraham in the book of Romans 4:17, as it is written, I have made you a father of many nations in the presence of him whom he believed God,
who gives life to the dead and calls those things which do not exist as though they did. Those things which do not exist as though they did. Ang sabi sa Tagalog mga kapatid noon, Romans 4:17-18, gaya ng nasusulat, ginawa kitang ama ng maraming bansa. Ang pangakong ito ay may bisa sa harap ng Diyos na kanyang sinampalatayanan. Ang Diyos na bumubuhay sa mga patay at lumikha ng mga bagay na hindi pa nililikha. Verse 18, kahit wala ng pag-asang magkaanak, nanahalik pa rin si Abraham. Ayan mga kapatid, yung faith ng Diyos, dapat faith din po natin. Ganon din po ni Abraham, walang pag-asang magkaanak, nanalig na siya'y magkakaanak. Kaya kung nakikita mo sitwasyon mo ngayon kapatid, wala ng pag-asa, umasa ka sapagkat pag umasa ka, makikita mo ang pagkilos ng ating Panginoon. The more na nakikita mo walang pag-asa, dyan po i-export ang Lord. Sa nakikita natin nagkakatanggalan ng mga trabaho, maraming delay na sahod, maraming kumpanya nagsasara, umasa ka pa rin sapagkat ang blessing ng Lord ay hindi depende sa crisis. The blessings of the Lord are not limited to crisis. The blessing of the Lord is not based on crisis. The more na may crisis, the more ka i-bless na ating Panginoon. You will believe sa umagang ito, pagpapalain ka nating Panginoon. Kaya nangyari kay Abraham, hindi niya tinignan yung kanyang situation, huwag niyong titingnan ang situation. Sapagkat kaya ng Diyos, sapagkat tayong lahat mga kapatid, lahat ng naniniwala kahit walang pag-asa. So in other words, ngayon pa lang may kapaghatian ka pero maniwala ka, may solution na yan. Wala pa, meron na. Wala pa, meron na. Brothers and sisters, wala pang vaccine, wala pang trabaho, pero maniwala ka, isusupply ng Lord. Yan po yung pagkakaiba natin. Kung tayo mananatili, wala na, hindi natitigil ang crisis, hindi natitigil ang pandemic, tapos na tayo hanggang 2020, 21, 22, habang buhay na yata ito, lalo tayo, yung tribulation magiging great tribulation, mas lalo po tayo mamimigati. Kaya ngayon pa lang, yes, naramdaman mo, pero maniwala ka, wala pa, pero meron ang tugon ng ating Diyos na buhay. That is the faith na gusto ng Lord. Kaya sabi ng Book of Mark, for sure I say to you, whatever says to this mountain, be removed and be cast into the sea. Ang sabi ng Bible, sa lahat sa inyo, sabihin mo sa mountain or sa bundok na yan, bundok ng problema, be removed and be cast into the sea. And does not doubt in his heart, but believes that those things he says will be done. Maniwala ka na sa lahat ng sasabihin mo mangyayari, he will have whatever he says. Di pagkakalockdown eh. Ang sabi sa verse 24, therefore I say to you, whatever things you ask when you pray, believe that you receive them and you will have them. Unang sabi sa Bible, pag sinabi bundok, the Bible speaks about moving a mountain and possessing a mountain when it comes to our troubles. Yan ang problema mga kapatid. Ang bundok pinapausog. Kaya yung bundok na problema mo na nasa yung ngayon, pausugin mo in the name. Kaya sinabi ng Bible, whatever He says, ano man ang sabihin mo, kaya sabihin mo sarili mo, bundok ng problema, umusog ka. Lumayo ka sa akin. Lahat ng pagsubok, lahat ng problema ko, problema sa pera, lumayo ka. Problema sa sakit, lumayo ka. Problema sa asawa, lumayo ka. Huwag palayasin ang asawa mo. Problema sa mga pamilya, issue, lumayo ka. Palayasin natin sa buhay natin. Undi mga kapatid, mabibigatan ka sa lahat ng mga kabundukan, sa lahat ng mga pasanin po natin. Para ka ng si Atlas na punong-puno ka ng pagsubok. At aninuhala ko iba sa inyo, ganyan na itsura mo. Wala ka ng kapayapaan, wala ka ng joy, wala ka ng ang ngiti sa puso, minsan yung gladness, sa bukot ng mukha mo, hindi ka na nag-aayos, wala na, wag tinanggap mo na pandemic. Ito na ang buhay natin, wala na sahod, wag mo tatanggapin yan kapatid. May pag-asa pa, maniwala ka lang na meron na. Kaya when you pray, sino po sa inyo ang nananalang? Matagal ka nang may pinagpe-pray. Kung sino man sa inyo mga kapatid, pwede kang mag-thumbs up? Kung sino man sa inyo mga kapatid na meron kang pinagpe-pray na matagal na. Matagal kang may pinagpe-pray at hindi pa tumutugon. When you pray, sa ngayon, magpe-pray tayo mamaya. Believe that you receive them and you will have them. Hallelujah. Sa mga bisita po namin sa umagang ito, hindi po aksidente na kayo po ay nakapakinig, nagbigay ka ng pabor sa nag-invite. So hindi po ang Lord ang binigyan natin ng pabor. At kung sa Diyos ka, aasa ang Diyos ang magbibigay sino ng katutak na pabor. When you pray, believe. So ngayon pa lang mga kapatid, gagamitin natin ang faith natin sa pandemic na ito. Huwag natin angkinin
Ang mga nawawalan ng trabaho, napapauwi, nagkakasakit, hindi para sa yan. Iba ang pagkakaiba ng anak ng Diyos. Anak ka ng Diyos. In me, there is peace. And when you believe, kaya ang condition mga kapatid, ito lang. If you believe right now, brothers and sisters, magaling ka na. If you believe right now, yung pera inaasahan mo, matrikula na ka na mo, ibibigay sa'yo. If you believe right now, brothers and sisters, magkakaroon ng kapayapaan. If you believe right now, brothers and sisters, gagaling ka sa iyong karamdaman. If you believe right now, magkakaroon magandang buhay ang pamilya mo. If you believe right now, lahat ng mga nasa UAE, magkakaroon tayo ng victorious life. If you believe right now, lahat sa inyong mga kapatid, magkakaroon ng kapayapaan. Yes, hallelujah. Actually, lang kailangan natin ngayon is kapayapaan. Hindi actually gamot eh. Yes, secondary gamot. Pero mga kapatid, kita nyo naman, may mga gumagaling, may nagkakasakit. Pero bakit maraming commotion? Maraming mga uncertainties. Kasi una, hindi sure. Sinasabi lang, epektibo kaya yung vaccine, yung trabaho, babalik pa kaya sa normal. Yun ang nawawala sa atin, yung worry. Pag nawalang worry, mawawalang kapayapaan. Kaya sa umagang to mga kapatid, sa umagang to, when you believe right now, so we need to use our faith. At pag sinabing faith, Hebrew 11:1, now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Ano ibig sabihin? Ang pananampalataya is the substance yung nung ating mga inaasahan. You are hoping and confessing what you haven't seen yet is true na mangyayari, ibibigay. Kaya nga wala pa, meron na. Why? That's faith. Wala pa, meron na. Confessing and hoping. So ngayong umagang ito, hintayin mo lang. Wala pa, natapos ang umagang ito, ang maghapong ito. Naniniwala ako, wala pa, pero meron na. Natapos ang araw na ito, 25 ng September, pumasok ang 26 tomorrow. Yung pa rin, hoping and confessing. Wala pa, meron na. Natapos, gabi na. Wala pa, meron na. Yun. That is faith. Natapos silang September 26, next day, wala pa, meron na. Inang araw ulit, wala pa, meron. Umabot na sa linggo, wala pa, meron. Pero yung pa rin hoping and confessing, whatever you are confessing and believing, ibibigay ng Diyos sapagkat hindi ka pahihindihan natin paano pag nakita, umaasa ka. Pag nakita yung hoping, maaasahan ng Diyos. Lahat ng inaasahan, may bibigay nating Panginoon. Yan po yung, that is faith. That's what we call faith. At pag sa Diyos ka umasa, hindi ka bibigyan pagkat Jesus never fails. So kayong lahat, naman akong Diyos, mga bisita namin, mga first time makapakinig ng message na ito, uulitin ko po, just confess ngayon pa lang. Maniwala. That's why sinabi, kung yan po yung ating attitude, ng ating behavior, yun yung naramdaman natin ngayon, masasabi mo talaga yung sinabi ng Lord, cheer up. Sa una siguro hindi niyo po mag-gets. Bakit cheer up? May problema, may pagsubok, nasa pandemya, cheer up. Ano mga patid yung cheer up na yan? Sinabi ng Bible na it's, be of good cheer. Ano mga puti, mga kasama namin sa trabaho, mga puti, mga Brits, may magsabi ng cheer up. Nung una, bago pa lang ko cheer. Akala ko cheer, nagiinuman. Hindi lang po mga patid. Ibig sabihin sa kanila una cheer, thank you. Marami ibig sabihin actually mga patid. Nagiging parang usual na lang sa kanila. Nagbukas ka ng pinto, cheers. Goodbye, cheers. Ibig sabihin, goodbye po yun, cheers. So, parang mannerism, pero yun nga, ibig sabihin, cheer. Good. Maganda po nakagawian. Ganon din sa atin mga kapatid. Ibig sabihin, kagawian mo na meron kang kapighatian, cheer up. Amen po ba yun? So, cheer up. Ibig sabihin yan po ang gusto ng Lord, because I have overcome the world. Yan po yun. Hindi dahil sa mga kapatid may solusyon, dahil sabi na yung peace, dahil ang surroundings, ang condition is calm, walang pandemic. Hindi. I have overcome the world. And He had finished His mission at the cross 2,000 years ago. Sinabi niya ng Lord yun. Ang tanong, what does He had overcome the world means? Ano ibig sabihin nun? Una, ibig sabihin mga kapatid, kaya tayong lahat, cheer up, because He had overcome the world. Una, ang overcome niya is yung pong spiritual death. Pag sinabing spiritual death, yan po yung gawa ng kaaway pag tayo pinabuhay sa kasalanan. Impyerno po tayo. But before He died, He was buried, He resurrected, and resurrected, the buhay po siya namang muli. We are all bound to hell. So kung wala yun,
But because of His victory at the cross, our acceptance and obedience to the gospel of Christ, nung tinanggap mo ang Lord, tinanggap natin ang gospel. Kaya kayong lahat mga bisita po namin, wala tayo ibang motive, wala kami ibang mga kapatid gustong sabihin po sa inyo, kundi tanggapin natin ating Panginoon sa umagang ito. Tanggapin natin ang gospel. Sinabi niya, nung siya po namatay na buhay namang muli, doon pumasok ang yung I have overcome the world because before we are bound to hell, now we are bound to heaven. Yan po yung pinaka-the best mga kapatid na na-overcome niya. That's why cheer up. Kasi pagkatapos natin sa mundong ito, after natin sa UAE, saan ka pupunta? Iba mag-migrate sa Canada. Ibang nasa Pilipinas gusto mag-migrate o mag-abroad. Pero ultimate destination po natin is heaven. At para masabi natin, para makapagpunta ka sa Canada, kailangan settled ka, meron kang kahit pa paanong resources or fund. Pero pag dito pa mga kapatid, yung pondo natin, ito pong ating faith sa Lord para pagdating natin, matapos tayo dito sa earth, sa langit ang punta po natin. You cannot earn salvation by yourself, by your good work. We cannot earn our salvation because tayo po ay religious. No. We cannot earn those salvation unless you accept the Lord Jesus Christ. At yun po yung unang na-overcome ng Lord. Pangalawa mga kapatid, yung mga takot mamatay. Hindi ko natatanong kung sinong takot mamatay sa inyo. Physical death na-overcome ng Lord yan. Physical death will be defeated on the rapture day. This mortal body, yung katawan natin, will be changed to mortal body when the trumpet sounds. Ang sabi ng book of 1 Corinthians 15, verse 54 to 55. So when this corruptible is put on corruption and this mortal is put on immortality, then shall be brought to pass the saying that is written, death is shalled up in victory. Oh, that where's your sting? Nasaan na yung kamandag? Nasaan na yung bagsik? Kasi marami po ulitin, takot. Parang kamandag, takot. Kaya nga marami po pipilit na sila po ulang. Sa ngayon po, ang kailangan para hindi tabla ng COVID, maging malakas ang resistensya. Kailangan maging malinis, walang masama. Tayo mga kapatid, kaya kailangan nagsisikap tayo dahil tayo po kailangan magkaroon kahit paano pagdating ng emergency, may maduduko tayo. Bakit? Takot ka mawalan ng trabaho. Pag nawalan kasi ka ng trabaho, mawawalan ka ng pera. Pag nawalan ka ng pera, mawawalan ka kakainin. Pag nawalan ka ng kakainin, magkakasakit ka. At pag nagkasakit ka, ang bottle mga kapatid, mamamatay ka. Yun ang punot dulo nun. Kaya lahat, mga kapatid, nag-iimbento paano hahaba ang buhay. May mga procedure, mga method, in inner, in their emotional, lahat ng aspeto ng buhay para humaba. Ang ringkas, ang stress, lahat nililimit, lahat pagkain. So, ang punot dulo nun, mga kapatid, gusto nila ma-prolong ang longevity, ang haba ng buhay nila. Pero ito po yung nasolve na lang, Lord, I have overcome even the death. Where's your sting? Oh, Hades, where's your victory? So in other words, napagtagumpayan na ng Lord yung lahat ng hindi pa po nasosolve ng tao. That's why, kung tutusin po natin yung kalalagayan natin ngayon, what are your troubles and tribulations compared to what He had overcome? Yan ang tanong ngayon, kapatid. Ano yung pagsubok mo ngayon? Ano yung kapighatian mo ngayon? Compare sa kanya na pagtagumpayan na binigay niya ang kanyang buhay para tayo po'y maligtas, na yung po hindi mo kayang bayarang kaligtasan, maliligtas ka. Yung pong death, pag naniwala ka, sabi ng Bible, pagdating natin sa tunay na buhay sa langit, may pwesto ka doon na hindi mo na kayang bayaran, hulugan. At hindi mo na pwede, nasa yun na yun. Entitled po tayo doon. So, yung mga dinadanas natin, they are just small things. Malit na bagay lang yan. Yes. If you're experiencing a hard test, ngayon sa umaga ito, cheers to you because you had overcome the world. Kaya sa inyo pong lahat, may mga kapighatian. Ano yung iniisip mo? Ano yung mga wino-worry mo na ikaw ay meron ganyang nararamdaman kumpara sa binigay ng Diyos? Kaya sabi ng Bible, He did not tell of anything to do in trials or persecution. Wala siyang sinabi sa atin, kundi but to cheer up. Kaya yung verse, yung po sinabi ng Bible, you will have tribulation, but cheer up. Kasi kumpara nga naman natin, mga kapatid, yung dinadanas po natin, gatitin lamang po yan. Yung pagsubok mo ngayon, kumpara sa ginawa ng Lord, na binigay niya yung kanyang buhay. Yung iniisip mo, pamatrikula ng anak mo, gatiting din lang yan. Kumpara sa ginawa ng Lord na binigay yung buhay niya. Pambayad mo sa credit card,
Katiting lang yan, binigay ng Lord. Ang gusto ng Lord sa umagang ito, maranasan natin ang tunay na kapayapaan sa kabila na merong kapighatian. That's why when you are in this kind of situation, uulitin ko po, cheer up. Sa inyo po sa lahat na nakakagets, alam niyo na ibig ko sabihin. Pero sa inyo, patuloy niyo parang hinahalukay, hinahanap, ano ba message ng Lord? Gusto ko mag-cheer. Gusto ko maging masaya. Gusto ko talagang nagpasaran. Gusto ko kahit, yes, may kapighatian, maramdaman pa rin ng kapayapaan. Well, ulitin ko po, you have to believe in the Lord. Yan po yung sekreto niyan eh. Sa amin, hindi man lahat tayo mga patid ay talagang excuse sa pandemic. Pero sa panahon ngayon, mas mabuti mga patid na tayo pong lahat, paubaya natin sa Diyos. Cheer up. Ang sabi ng Bible sa Book of James, ito sabi ng Bible, my brethren, count it all joy when you fall into various trials. Siguro po maliwanag na yan mga kapatid. Count it all cheer or joy when you are in various trials because He had overcome the world. So sabi ni James, kayong lahat na may mga troubles, maging magalak kayo. Ituring yung mga kapatid lahat ng mga problema sa pera, maging masaya ka. Problema mo sa buhay, maging masaya ka. So ulitin ko po, dapat ngayon nagsasaya po tayong lahat. Ibig sabihin may pandemic na pastor magsasaya. Oo, tama. Una, anniversary po natin ngayon. So dapat mga kapatid, yan po, kaya kami po nagpapasalamat ang pong church, ang mga leaders, ang mga workers, ang adsman, ang umalki narito pong lahat sila, nagpapasalamat. Because nakaabot po kami ng ganitong, nakaabot ang bawat isa. At pinagtagumpayan tayo, bagamat may pandemic, hindi na hinto ang online service. May online service pa rin po tayo nag-celebrate. At ganoon din po sa mga pagsubok. Ayun, ulitin ko ulit. Hindi tayo naapektuhan. Meron, pero napagtagumpay, naka-recover ka agad sila. Wala sa ating mga kapatid na talagang grabe yung great tribulation na abot. Kaya sinabi ng Bible, magsaya po tayo. Ayan na naman sa world. Sinasabi diba sa word, magsaya ka, tawanan mo. Sa word po yung tinatawanan nila ang problema nila. Pero sa atin hindi, because we have overcome the world because sa Lord. Nagpapasalamat tayo sa Lord. Kasi mahirap mga kapatid, pasalamatan ng lahat ng mga pagsubok. Kung di mo alam yung purpose ng Lord at kalooban ng Diyos, kung bakit nangyayari sa iyan. Kaya mangyayari sa atin, pag ikaw meron kang mga pagsubok, kapigatian sa world mga kapatid, may cheer naman, iba yung cheer nila. Alam niyo na ibig sabihin mga kapatid. Sila po talaga hahanap sila ng outlet para yung kanilang na. Kaya po dito po sa UAE, alam niyo po mga UAE, mga nagse-celebrate lalo pag mag-birthday. Hindi dahil sila nagse-celebrate dahil may birthday. A-attend sila dahil gusto nilang malasing. Gusto nilang makalimot. That is the peace na hawak at bunga ng tansan. And that is true mga kapatid. Of course, pag yung level of toxicated, naroon mga kapatid, yung endorphins natin, yung chemical reaction, that will feel something pleasure. Na talaga na-pleasure. Diyan po kasi ang gusto. Kaya mga kapatid, yan po. Kaya yung pong nabibigatan, talagang puro pagsubok sa buhay. Pag hindi po sila lasing, medyo seryoso po sila. Wala silang joy. Hindi makausap. Pero pag sila tumaman yung level, ayan na. Nag-i-English na yun. Talagang masaya na sila. At talagang kumakanta na yan ng may police, may tulay sa ilalim. Yung kanyang moment, yung kanyang fresh, yung kanyang attitude. Pero saan galing, mga kapatid? So makinig kayo lahat, mga kapatid. Yung peace, kaya yan ang peace na galing sa Lord at yung peace na galing sa world. Pag ang peace galing sa world, lahat pupunta ka sa masasyang lugar. Pupunta ka sa beach. Pupunta ka sa walang istorbo sa'yo. Pupunta ka sa lahat ng gusto mo mag-celebrate, magsiselfie ka. Pero sa yung peace na binibigay ng Lord, na ibibigay sa iyo ngayon kung maniniwala ka, tunay na peace. Ang peace na galing sa world, problemado ka, hahanap ka ng damayan mo ko, grabe, damayan mo ko, todo-todo na to. Lika, Red Bull, Red Horse, para malakas ang sipa. Pero after niyan, ito naman eh. Gusto natin maranasan, gusto natin makalaya. Alam niyo pagkaganyan ka, naghahanap ka ng tapang sa tansan. Naghahanap ka ng kapayapaan sa tansan.
Napagising mo, kala mo masusob. Yes, at that moment, pag tumaas na yung level toxicated niya, yung pleasure, na doon pa rin. Wala ka pa rin kapayapaan. Kaya sumagang ito mga kapatid. Ano man yung joy, ano man yung kapighatian, cheer up, dahil bibigyan ka ng Lord. Maramdaman mo mga kapatid, hindi mo maramdaman yung pain. Hindi mo maramdaman yung bigat. Pagsubok, yes. Pero hindi mo maramdaman yung bigat. So instead na tayo magmukmuk. Ang sabi ng Bible, in the world you will have tribulation, but cheer up. Hindi sinabi ng Bible, in the world you will have tribulation, but accept it. Mourn, be sad. Yan talagang buhay. Hindi. Magsaya. Kasi yung lahat na marami kang kapighatian, mas maligaya ka siguro. Sa inyo lahat na may mga pagsubok ka, siguro mga kapatid, mas marami kang mga halakak o tawa, kaligayahan. Why? Kasi alam mo, kikilos ang Diyos. Wala pa, meron na. Kaya ang pasabihin natin, magtagumpa, magsayap. Kaya ngayon po, magpapasalamat tayo sa ating Diyos na buhay. Tatapusin natin ang message nito mga kapatid. We have to give thanks to the Lord. Kaya sabi ng Book of Thessalonians dito sa Contemporary English Version, whatever happens, keep thanking God because of Jesus Christ. This is what God wants you to do. So brothers and sisters, sa inyong lahat, sa mga bisita po natin, pandemic, ano man nangyayari ngayon, keep thanking God. Pasalamatan mo pa rin ng Lord. Whatever happens. Alam mo, pag nakita ng Lord, yung taos puso nating pasasalamat sa umagang ito.